Patuloy po natin itong at nakaraan ipinakita po natin yung video, no, ng pinagbabatayan nila doon sa aklat ni Bruce Metzger na hindi niya naintindihan. And I'm calling now the attention of everybody, no, na mga nag-aaral. Ikumpara nyo ito, no. Ipapakita ko sa inyo, hindi nito alam eh. Yung kausap natin hindi alam eh. Kaya nagkaroon ng maraming akala niya yung pesito, yun ang revision, no. Doon siya nagkamali. Gusto kong ipakita sa inyo yung picture, no. Ito po yung ipinakita ko. So ito yung kanyang sinasabi dito, na debunk na natin ito eh, no. Ngayon, ang pupuntahan natin, itong kanyang inakala na ang pisito daw dito. Ang pisita raw dito is pisito kasi may footnote daw yan. Sa footnote daw, ayun ang mababasa pisito. Ayan ang sasagutin natin yan. So, pakinggan na natin siya para ating masagot. Pero, ano katunayan pa na itong binabanggit sa aklat ni Metzger na pisita na ito na sa kanyang official form dati 22 pero dinagdagan is yan nga yung pisita. Sagot natin yan. Ang Eastern ang nag-alis. Ano? Ibig sabihin, hindi nagdagdag ang Western. At Eastern din ang nag-modify. Kaya lumitaw ang readings na Acts 20:28. Ipinakita natin ang referensya sa bagay na yan. Tuloy. Or pisito na gawa ni Rabula na may Western reading. Mapapansin po ninyo, no? Pisita, merong number 2 doon sa taas kasi yan ay merong ibig sabihin may footnote. O alin talaga yan? Ito, sa bandang baba, number 2. The spelling pisito represent the Jacobite pronunciation of the word. Sa makapit talagang yung binabanggit ni Metzger sa kanyang aklat na pisita na 5th century gawa ni Rabula, yan ang pisito. Ayan, so pakahulugan niya yan, no? Tignan nyo, no? Hindi niya naiintindihan yung binabasa niya, no? Tapos, nagbigay siya ng pakahulugan based sa kanyang understanding lang. Wala siyang pinagbabatayan sa neutral source. Dapat, si Metzger ang tanggapin natin yung sinabi ni Metzger at suportahan natin sa neutral source. Ang ginawa nitong ating kausap, pansinin nyo mga kababayan, galing lang sa kanya yung unawa, wala siyang pinagbabatayan. Sa makatuwid, sabi niya, ano, ang pesita talaga na tinutukoy ay pesito. Sabi mo yun eh. O, ipapakita ko ngayon sa inyo, ano ba ibig sabihin doon? Puntahan natin yung aklat ni Metzger. Ito, page 48, no, ng aklat ni Metzger. Ayan, makikita nyo rito, inakala niya na ito ay pesito daw. Ayan, aklat ni Metzger, ano? Ayan. The word pesita. Gusto kong ipapansin sa inyo, the word pesita, no? Ang nakalagay, pesita, hindi pesito, is a passive participle of the verb stretch out. Pag sinasabing stretch out, di ba, meron tayong i-stretch. Especially kapag ibibigkas mo yung pesita, pati yung God ng Eastern, di ba? Kapag binibigkas yan, you have to stretch out your mouth muscle, di ba? O, tignan natin kung ang kahulugan ba talaga dito is pesito. O yan, puntahan natin yung footnote na sa ating sa natuto ng footnote, no? Pero mali yung unawa niya. Eto, basahin natin sa number 2. Kasi number 2 yun eh, no? Ayan, no? Number 2, puntahan natin yung number 2. Tignan yung maigi ito, unawain nyo mga kababayan. Eto, makikita nyo, at dito siya nagkamali eh. The correct spelling is pesito. Nakalagay ba ron? Wala namang nakalagay eh. The correct spelling is pesito kasi iba yung pesito at pesita with regards sa pronunciation. Ulitin natin, yung nandito sa taas is a passive participle of the verb stretch out. Ayan. Merong ibig ipakita yan eh. Yung word na yan eh, no? Passive participle daw yan, yung verb na stretch out. Kasi alam nyo, kapag binibigkas yung pangalang pesita, no? Sa Nestorian. At Moria naman sa Jacobites, for the pesito. Kaya, Moria, pesito.
Maria, Pishita. Magkahawig yung pronunciation eh. Kaya ang binabanggit dito is the correct spelling is Pishito. Wala nun. Dahil iba yung Pishito sa Pishita. The spelling Pishito represent Jacobite pronunciation. So, ang ipinapakita lang sa aklat ni Metzger, iba yung pronunciation ng Pishito sa Pishita. Pronunciation ang tinutukoy, hindi sinabing the correct spelling is Pishito or the Pishita itself or the Pishito itself is Pishito. Walang ganun eh. Ano ang katunayan ganun? Ano ang katunayan ganun? Eh di napatunayan na natin doon mismo sa aklat ni Metzger. The correct spelling, walang ganun eh. Pishito, wala. Ang binabanggit is pronunciation. So ano ang katunayan ganun? Bilang suhay doon sa sinasabi sa aklat ni Metzger, ano ang katunayan na ganon? Okay. Puntahan ngayon natin yung binabanggit ng neutral source. Hindi tayo magpapakahulugan, hindi kagaya nitong ating kausap. Pag nakabasa, papakahuluganan niya. Hindi ka dapat nagko-conclude, di ka naman scholar eh. Makikita mo, mali unawa mo sa SYRP. Ginamit mong Syriaca posterior yung Herculean, gumamit ka pa ng aparatos. Kala mo hindi ko kayang i-trace. Ayan, dyan ka ngayon nagkamali. No? At magiging marka ito sa karanasan mo sa pakikipag-usap. Ngayon ka lang nakatagpo ng isang kausap na hindi mo kaya. No? Sa referensya at sa Biblia. Ito, ipapakita ko sa inyo ang isang referensya. No? The name of God is written Maria in the Eastern text, and Moria in the West, to name one. This is why the Eastern texts are commonly called